Magandang araw muli mga kaibigan. Sa video ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa iba't ibang paraan o iba't ibang dahilan kung saan pwede maalisan ng mana ang isang compulsory error. I-discuss po natin ito para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi ito dapat ituring bilang isang legal services. At kung ano man po aking masasabi sa video ito, ano man ang aking sasabihin sa video ito, yan po ay pawang personal opinion ko lamang. Now, sa ating pong batas, ay hindi po lamang ang isang anak ang pwedeng alisan ng mana ng isang magulang, kundi maging ang magulang po ay pwede rin alisan ng mana ng kanyang anak based on legal ground as provided by law. At para hindi masyadong complicated ang ating discussion sa video ito, ay let us just concentrate on the different grounds kung saan pwede ma-disinherit ang isang compulsory error. Now, let's proceed to our topic. Disinheritance shall be done through a valid will with the cause clearly stated and proven. Ang isang pagtatanggal sa mana ay dapat po isinasagawa sa isang wastong testamento at dapat malinaw na nakasaad at napatunayan ang dahilan. Before we proceed further, kailangan siguro po malaman natin ang mga iba't ibang terminologies na ginamit ng batas hinggil sa kasong ito. Kailangan natin alamin kung ano ba ang tinatawag na disinheritance, ano ba ang tinatawag na legitimate, at sino-sino ba ang tinatawag na compulsory heirs. Ang disinheritance po ay tumutukoy sa pag-alis sa isang compulsory heir sa pagmamana ng bahagi o buong legitimate sa pamamagitan ng testamento. Ito naman yung legitimate ay tumutukoy ito sa isang bahagi ng mana na kung saan may karapatang mamanahin ng isang compulsory heir anuman ang nakasaad sa isang testamento. At ito naman yung compulsory heir, ito ay isang kamag-anak ng taong namatay na kung saan ayon sa batas siya ay automatikong may karapatang magmamana sa isang bahagi ng ari-arian ng namatay, at yun ang tinatawag na legitimate anuman ang nais na ipinahiwatig sa isang testamento. Under Philippine law, legitimate children and descendant, legitimate parents and descendant, and surviving spouse shall not be deprived of their legitimate. However, that is not absolute. May mga exception ang batas tungkol dyan. And the exception to the rule protecting legitimate lies to the possibility of valid disinheritance. And that is what we are going to discuss in this video. Now, ano-ano ba ang mga grounds for a valid disinheritance? Under Article 919 of the Civil Code of the Philippines, enumerates the sufficient grounds disinheriting the children and descendant, both legitimate or illegitimate. At ang number one na cause ay yung attempt against the life of the testator. Dapat po ang tagapagmana ay mayroong ginawang hakbang na sasabihin natin balak patayin
o tangkang patayin ang isang testator. At pangalawa, mayroong adultery or concubinage on the testator's spouse. Mayroong pakikiapid o pangalunya na namagitan sa tagapagmana at sa asawa ng testator. At mayroong false accusation of serious crime. Ang tagapagmana po ay dapat inaakusahan niya ang testator ng isang krimen na may parusang pagkakulong ng 6 na taon o higit. At yung akusasyon na yan ay napatunayan na hindi totoo, mali. At mayroong maltreatment. Yung tagapagmana, na maltrato niya yung testator rather. Then, yung maltreatment na yan, pwedeng physical, pwede rin mapang-abusong salita. Then, merong coercion or undue influence. Dapat yung tagapagmana ay may ginawang hakbang na hindi ka nais-nais. Mayroong panluloko at pananakot at mayroong ginawang hindi karapat-dapat na impluwensya na kung saan naging sanhi para sa testator na gumawa o baguhin ang kanyang testamento. Then meron ding refusal to support the testator. Ang walang kadahilanan o walang sapat na dahilan na pag-refuse ng taong tagapagmana na suportahan ang testator, yan po ay magiging cause ng kanyang pagkaalis sa mana. At meron ding abandonment. Ang walang sapat na dahilan ng pag-abandona sa testator ay pwede ring isang ground para mag-disinherit yung isang compulsory heir. So, hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Sana kahit paano nakapagbigay ako sa inyo ng konting informasyon tungkol sa kasong ito. At disclaimer lang po, hindi po ako abogado, pero law graduate naman ako. And so, kung sakaling nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, just simply subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and don't forget to click the notification bell for more updates on my upcoming videos. Maraming salamat po.